Hello mga kapatid kong star viewers, kamusta kayong lahat dito and welcome. So ang reading natin dito is like a channeled message from the person uh, who thinks that you have changed since nag-travel ka na, lumipat ka na, since na may iba ka na, or nakipag-break up ka na, or somehow it's like a childhood, from your childhood. There could be a childhood no na nagbago ka na mula ng late, siguro bago niya lang nakita or bago ka lang niya nakita muli somehow. I'm getting like through social media. Yan, nagbago ka na or ang laki ng pagbago mo mula ng may pamilya ka na or mula ng may anak ka na. I'm also getting like nagbago ka na kahit na naging single parent ka na. So that's how people sees you na ang laki ng pagbabago mo. These people notice your changes, mga kapatid. So guys, hindi ko po gamit ang aking mahiwagang microphone kasi naiinis ako. Kanina, gamit ko yung microphone. I actually have to do this again, this reading. Kasi, anyway, sinira talaga ng microphone itong reading or yung dati ko, o kanina kong video. Walang boses na naman. So, pahamak ang peg. Anyway, so, guys, pakilakasan na lang ng video or itong reading na ito, ang volume, dahil iba-iba po yung gamit ng ating gadgets, ano. So, as a reminder, this is collective reading, general reading, hindi po ito private reading. So, kunin nyo lang mga kapatid kung saan ka nakakasunit ito, and kung hindi naman, hindi ito para sa inyo, no. So, I love you guys at na-appreciate ko po yung malawak na pag-intindi nyo dito sa akin, ano. So, balik na tayo sa ating message from this person na nagbago ka na. Bakit ka ba nagbago? No, anong dahilan kung bakit ka nagbago? And an advice for you from the universe. So nagbago ka spiritually, we have your involved dito yung spiritual mo. Okay. You know what? May napansin ako dito, yung initials pala. Binalik ko sa siguro the reason na hindi I have to redo it again, the initials. So saglit lang mga kapatid, ano? Kuha tayo ng initials before mag-continue tayo. Spirit guidance, anong initials ng mga tao na napansin yung pagbabago ng ating mga collective viewers dito. Collective. Alright. So, nagbago ka na from letter B, letter D, U, I, N, L, and A. So, ito yung mga initials ng pangalan nila, ha? Or siguro something about related sa kanila itong letrang ito, ano? So, kayo nang bahala, guys, kung saan kayo makaka-resonate dito, ano? We have here, they think na nagbago ka na o napansin na pagbabago mo. A girl employee, kung ikaw itong may business, may negosyo. So, this person, itong isa sa mga katrabaho mo or trabahante mo ay they notice your changes. So, we have here admirer na lalaki, twin flame, tambay na lalaki, admirer. Okay, so meron tayong admirer na babae and admirer na lalaki. So, we have here lolo, pamangkin. These are like some kapamilya na napapansin nila itong pagbabago mo, pamangkin na babae, pinsan na lalaki, and especially your husband. We have here your ex-husband and your current husband. Napapansin nila ang iyong pagbabago. So, yes, I'm getting like, nagbago ka, nagkaroon ka ng freedom. So, you have these major changes, no, from your spirituality, from your spirit guide. Nagbago ka mula nung nag-travel ka na, nag-abroad ka. Nagbago ka mula na nag-asawa ka na. Nagbago ka nung nagkaroon ka ng ex-relationship. Sabihin natin na siguro recently na kakahiwalay mo lang sa dati mong partner, husband, wife, or karelasyon. Nagbago ka na mula na nagkaanak ka. Nagbago ka na ng mula na naging lumalago yung negosyo mo. Nagbago ka na sa mga old habits mo, itong party or siguro addiction, obsession, party getter or go getter, whatever it is, like party or
Siguro dati mahilig ka sa pagiging um, yung mabarkada, no? Mabarkada ka noon, and lately you have this realization kasi you are in the process of maturity. So, meron mga taong kinakat off mo na sa buhay, ano? And these people na kinakat off mo, napapansin nila itong pagbabago mo. Siguro limit na lang yung mga communication mo sa kanila. Napapansin nila na hindi mo sila gaanong kinakausap. Meron naman dito na siguro kinakat off mo na sila. Hindi mo na sila, parang okay lang sa'yo na hindi mo sila kahalubilo. Kasi focus ka na lang sa dapat mong ifo-focus yung sarili mo, sa pagta-travel mo, sa finances mo, kasi meron dito, mas marami sa inyo dito eh. Focus ka sa finances mo and family and self-care. Kasi meron dito na mula ng, alright, ano ba yan? Ang dami-dami kong nakukuha ng energy. Nag-aanuhan, parang sa akin na, sa, deep inside, no? Parang nagtatalo itong mga energy, no? Ako muna. But anyway, isa-isahin ko na lang. Sana wala akong makalimutan. Anyway, we have here, siguro meron ka ritong, it's like a mirroring energy, ano? Para bang nakikita mo sa salamin, o nakikita mo sarili mo sa salamin, o pinapanood mo sarili mo sa salamin. It's like, ano ba to? Parang napapansin mo sarili mo na masyado na akong naging workaholic, or sinusubsob ko ang sarili ko sa isang bagay na hindi, kailangan ko pala na I have to love myself. Kailangan ko muna itong pagpapamper. Kailangan ko muna magpagupit ng buhok, I'm sorry. Meron ditong, parang gusto ko yata, ano ba yan, parang na-stress yata sa buhok, parang gusto mo na magpakalbo. I'm getting that energy as well, very specific. Meron naman dito na, I think mas bagay sa'yo ang kalbo, kasi parang mas nagiging, you might be look younger if you look bold or skinhead, no? Hindi to para sa lahat ha, para to sa isang tao na dealing about a problem about their hair. Siguro yung buhok mo as a person na lalaki, no? You might be dealing with this like siguro may shedding, no? It's like a snake. Maybe your hair is like, maybe lately you are losing this or hair loss experience. So, it's okay. You could be dealing with your health problem. Yung iba sa inyo dito. Yeah. Maybe, very specific, I'm getting like a cancer. Maybe, siguro may cancer ka. You might be dealing in siguro cancer. I'm getting like, either you are, siguro yung zodiac sign mo is cancer. Very specific, ano. Maybe you have this realization of changes. And you are following your gut feeling. You are following your path. Guys, I'm getting like, you're not stupid. You're not crazy. You are just in the right path. It's just like you are in a transition, itong pagbabago na oras na para magbago. You are being guided from your spirit team that this is part of your soul journey, itong pagbabago. Yeah. You have this, it's like pagbabago sa iyong emosyon. Especially if you are awakening sa spirituality, ano. You are in a transition of this awakening. Very, psychic. Yes. There is like a changes about your mindset, no? Meron dito nakukuha ka ng mga strategy, changing patterns, changing strategy, or maybe changing friendship, or changing love life, and travel. Meron ditong, siguro na-realize mo na, or you have this gut feeling na, I will be traveling, or I want to travel, I want to, kailangan ko mag-abroad. Siguro panibagong trabaho. Pagbiyahe, siguro meron itong magbiyahe. May uuwi. And yung iba very specific, siguro sa merong time no na, sa ngayon may pera ka. Kaya lang, kailangan mo muna mag-impok ng pera. You are saving this money for the new upcoming travel. Whatever travel it is, you need this money. Kaya may pagbabago dito sa pagtitipid, no? So, okay lang yan, guys, na focus ka muna sa dapat kung alin yung mas importante.
Okay? So, if you want to remember, kasi meron itong nadidistract ka, no? Meron itong mas, imbis na focus ka sa anong importante, no? For saving up your money, sabihin natin sa school, siguro sa mga anak mo, sa damit, or whatever, or siguro sa food, siguro gahol ka sa finances mo, or something about na magtitipid na muna. And that's alright. Siguro kailangan mo maglista. Guys, ilista nyo muna yung mga importante, itong mga bills. Kasi ikaw itong tao na madaling nadidistract. Sabihin natin, kung may nakita ka sa store, may nagsisale, ang daming sale ngayon kasi holiday is coming, or siguro may mga party, something like that. Hindi mo kailangan pumunta sa isang party kung hindi naman kasya yung pera mo. Or sabihin natin na, something about sa pera, no? Related sa pera talaga. Hindi mo kailangan na bumili ng panibagong damit dahil pupunta ka sa party, knowing na dapat nagtitipid ka. Kasi kakarampot lang yung pera mo ngayon. You don't have to do that, mga kapatid. You can go to any of the party or any events wearing your old clothes kung anong meron ka. Or pwede naman na makikihiram ka ng damit sa kaibigan mo, kapamilya, ganun na lang. Huwag natin na i-force yung sarili natin na maka-afford kung hindi naman kaya sa budget. You know what I mean? Okay, so you should change that pattern. So again guys, we have here from, I don't know kung nabanggit na ba kanina, past energy, current energy, and future energy. So kunin nyo lang guys kung saan kayo nakakasalita. Kasi meron itong nangyayari na recently, meron naman na you are dealing, that's your current energy right now, itong pangyayari, itong nabanggit ko, and meron naman future, no, in a few days, or again, this is timeless. Just take what resonates for you here. If not, then it's for someone else, no. So again, we have also here, you are changing your it's like an advice here, more on advice. Kung ikaw itong worried about sa iyong looks, sa iyong weight, yeah, the advice for you here, you need to focus on what you have to do. Mag-exercise ka, no? Mag-yoga ka, yes, and mag-zumba ka, and especially sa pagkain, no? Kailangan talaga na limit, no? Or mas aware tayo sa mga fat and sugar, itong mga kinakain natin para hindi tayo agad-agad nag-gain weight. Kasi kaya mo naman magbago kaya mo itong changes. Kasi meron ditong very specific na from being obese or fat or siguro noon ay tumaba ka, kaya mo rin maibalik itong maalindog mong katawan. Especially if kung nagkaroon ka ng anak, no? Kasi usually talaga sa mga kababaihan, pagka nagkaroon ng anak, nag-gain weight, naiba yung porma ng katawan. And it's normal. But then if you want to lose this weight, it's okay. You can do this. You can get this. Kailangan talaga focus ka sa itong goal mo. Kung goal mo na maging sexy, na maging tune yung katawan mo, no, magkaroon ka ng muscle, abs, you can get this. I'm also getting like, meron sa inyo dito na this is currently na happening, na you are already losing weight, napapansin ng mga tao itong pagbago mo. Yung iba, napapansin nila yung nag-gain weight ka. Yung iba naman, napapansin nila itong parang mabuto ka na. Nagiging mabuto ka na yata lately. Siguro yung iba sa inyo dito, guys, whatever looks na komportable ka, go ahead. Kasi meron naman dito sa inyo na, nobody's forcing you. You have a freedom. Binibigyan ka ni universe this freedom to do whatever you want to do or whatever you want to be. Whatever you want to experience. You have this freedom. Hawak mo ang iyong buhay. Hawak mo ang iyong kapalaran. Kaya nga dito sa inyo, yung iba sa inyo dito, nagkaroon ka ng mga realization na tama lang pala na hindi na ako nakipag-hangout sa mga dati kong kaibigan kasi ang toxic nila. It's like I don't fit in with this kind of people.
no? Or tama lang pala na hindi na kami, or iniiwan ko na siya, or hindi naging kami sa huli. There's like a healing. Kasi meron sa inyo dito, you are finally have this realization na naghihilo mo na yung puot, yung galit mo. You are finally healing. You are feeling like, it's like feeling na nakapag-move on ka na talaga. Kaya-rebels mo na yung nakaraan. Kaya nga cut off mo na siya sa buhay, block mo na siya, hindi mo siya kinakausap. And that's why these people is like, hanggang tingin na lang siya sa iyo. Because you are moving forward. Nagbago ka na. And that's why these people is like, nagbago na si collective. I'm not sure kung willing pa ba siya kung kakausapin ako. Or babalik ako sa buhay niya. Kasi sa ngayon, black niya na ako. Sa ngayon, mas nagiging, masaya na siya ngayon eh. Masaya na siya sa bago niyang pamilya. Masaya na siya sa bagong karelasyon niya ngayon. Masaya na siya sa pag-travel niya ngayon. Masaya na siya sa sitwasyon niya ngayon. Mas naging successful pa si collective ngayon. Yes. It's like, mas more on nag-a-admire sila sa'yo. You are attracting so much people around you. Kaya nga yung iba sa inyo dito, parang, anong meron? Like, it's like, pupunta ka lang sa palengke or sa mall, parang nakapambahay ka lang, pero yung mga tao sa'yo, it's like you are like magnetizing, no? Very magnetic energy. Parang humahakot ka ng tingin or agaw pansin ka sa kanila because of this light energy. You enlighten them. Napapansin nila itong looks mo, itong pagbabago mo. Yeah. You attract this high vibration, abundance. Napapansin nila na anong meron sa iyo? Bakit napaka-successful mo na? Bakit ang dali mo na kapag move on? Bakit anong meron at anong meron sa akin at or anong wala sa akin na meron sa bagong karelasyon mo? That is like a channeled message from this person. Na hanggang tingin na lang siya. Para sa alam mo, I'm getting like pag nakikita ka niya sa social media or somehow nakikita ka niya or na-imagine ka niya na masaya sa iba, this person feeling broken-hearted. Parang meron ditong ginagahol niya sarili niya sa pagiging workaholic or busy-busyhan siya or party-party or inuman. It's like that because this person is like broken-hearted from your from kung ano itong nakikita niya sa'yo. No? Na nakapag-move on ka na. Masaya ka na. Kaya mo pala kahit mag-isa ka. Kaya mo pala kahit wala siya sa buhay mo. How did you handle yourself with care? So, meron naman sa inyo dito, gusto nilang, it's like a friendship, no? Gusto nila na imbitahin ka sa party para lang malaman nila kung anong sikreto mo. Sa katawan, sa balat, sa buhok, sa lashes. Kasi meron itong, nagpa-lashes ka na iba yung ano ng itsura mo, no? Mas naging bagay sa'yo yung lashes. Mas nag-improve itong beauty looks mo. Anong sikreto? Yung likod mo, something about sa likod mo, there's something changes about your back. Siguro nagiging bony or mas isa sa mga ano ng parte ng katawan mo no, yung likod, nag-attract sa iyo. And yung iba sa inyo dito, napapansin nila yung pagiging overwork mo, workaholic. But then again, guys, as a reminder, no, sa pagiging workaholic, kailangan talaga na put any time or siguro day off, oras na para maglagay ng day off, na mag-relax ka naman because you deserve this. Kailangan talaga alagaan mo rin ng iyong sarili. Drink plenty of water kasi we have here water. Drink plenty of water instead of, parang laging lasing kasi siguro lately meron, especially siguro lately, no, puro happy moments no mga celebrations, birthday. I'm hearing like someone here, very specific, a celebrity is watching this reading. Okay? So maybe there's so much celebrations going on lately and again, it's time to pamper yourself
relax. Mag-relax ka muna or siguro solitude muna, no? Mag-isa ka na muna mag-shopping or window shopping or mag-isa ka na muna siguro mag-travel. Okay lang muna na wala muna itong mga tao sa paligid mo. Because you deserve this. You need this peaceful mindset, peaceful environment, ano? And that's why napapansin nila na bakit lately parang nagsha-shopping kang mag-isa muna. Parang kina-cut off mo muna sila sa buhay mo. Itong mga siguro pamilya, siguro meron din dito na siguro kina-cut off mo rin yung anak mo na mag-shopping. And napapansin niya itong pagbabago mo, meron siguro itong something about cutting off about material na bagay. So, kina-cut off mo muna ito. Something like that. And it's okay. It's part of discipline, ano? Kasi, especially kung may mga anak na tayo, ano, lahat binibigay natin hanggat kaya. Pero kung hindi naman kailangan talaga, kung hindi naman talaga importante, or lalong-lalo na kung ikaw ay nagtitipid, kailangan talaga may boundaries tayo when it comes to spending money or something like this sa material, pagbibigay ng material na bagay sa ating mga anak, kailangan talaga may limit para alam din nila or dapat talaga na may matutunan sila when it comes to this matter, itong pagtitipid, itong material na bagay para mas matuto din sila na magtipid, ano, na may mas importante para dyan. Alright, something like that. So, ano pa? We have here letter B, U, N, and A, I, D, L. Itong taong nag-iisip or napapansin itong pagbabago mo. Alright? So we have here love. You are changing. You have experienced this. That's why nag-glow ka. Isa sa mga dahilan kaya nag-glow itong looks mo, itong vibe mo, because you are happy with your current relationship. Kung ikaw itong may karelasyon na wala naman kayo problema, mas naging romantic yung person mo, siguro lately mas more on adventurous kayo ng person mo, and that's how people sees you. You are changing. Kasi ito, masaya ka sa karelasyon mo, masaya ka sa pamilya mo, sa anak mo. Mas na-inspired sila sa'yo. And also people sees you na pa-travel-travel ka na lang. What's the secret? Anong sikreto mo? No? And I'm also getting like, you are very, again guys, I'm also getting like energy. I'd like to tell you guys, you are meant to be seen. These changes, dapat mangyari itong changes. There's a part of your spirituality changing. Part of your travel changing. Part of your love life, okay? Love life na may changes. New, bagong karelasyon, or something about love na sa karelasyon mo na you are so happy with this person. There's like a changes, no, na mas naging sweet and mas nagiging masaya ang pamilya mo ngayon, peaceful, happy family ngayon, and it's a good changes. Siguro dahil nga, 'di ba? Again, we all deserve this happiness, itong changes. May bad changes and may good changes. And it's okay. It's part of our soul journey. Itong mga bad habit natin, itong bad experience, no? Lahat ng mga celebrity or lahat ng mga successful na mga tao, guys, mga kapatid, lahat yan sila ay na-experience na nila yung mga bad luck. Itong mga emotional, physical distress, itong mga stress na sa buhay, itong mga problema. They have been through a lot. But then again, it's part of our soul journey. And paalala ko rin sa inyo dito, tayo ang may hawak ng ating kapalaran. And of course, the universe already have plan or made this plan for us na maging successful or to achieve our goal. Kung ano itong goal na ma-achieve natin or gusto nating na ma-experience, ano, they want what's best for us. But then again, sa huli, nasa sayo pa rin kung ano o alin ang pipiliin mo. Okay? So, especially kung nagkakaroon ka ng mga experience na mga somebody cheated on you, something like that, it's part of your soul journey because the universe want you to have this realization na if it's not meant to be, it's not meant to be because someone good or someone better will be meant for you na makilala mo iyon. The best pa para dyan sa iyo. Para dyan sa person na yan. Alright? The best pa na friendship, the best pa na karelasyon, the best pa na travel,
Okay? I'm also gonna like someone here is going to travel, no, to celebrate, or siguro may uwi sa inyo. You will be more on spending more time with your friends. It's time to reunite. Meron ito mag-reunite, friendship. Yeah, your admirer, somebody's admiring you, wanted to see you. Siguro, one of your friend, no? Isa sa mga kaibigan mo na nag-admire sa iyo. Alright? And I'm also gonna, you might be dealing with your twin flame. Twin flame, yes. Your ex-husband and a husband or spouse. Yeah, they are happy or they are proud of your beautiful changes. Meron ditong hanggang tingin na lang siya sa iyo. Someone here very stressed. Na-stress siya dahil sa nakikita niya ng pagbabago mo. Dahil masaya ka na sa iba. Masaya ka na sa narating mo. Masaya ka na dahil naging mas more on successfully abundant ka na sa finances. Guys, you are meant to change. You are meant to receive these changes. Because these people, you will be enlightening these people. You are meant to be seen. You know? These changes, itong pagbabago, guys, mga kapatid, it's like, you are the tools para maging gabay sa mga tao sa paligid mo na magpursige. You know, ikaw yung nagiging role model ng mga tao sa paligid mo. Para ma-achieve din nila yung ma-achieve mo. Na-inspired sila sa iyo. And you are meant to be like this. No, na ma-inspired yung mga tao sa iyo. Itong mga successful, itong happy family, a go-getter, itong pagiging mabuting magulang, caring na magulang, itong pagiging something about you being generous, itong mapagbigay. Sa pagiging mapagbigay mo, mga kapatid, the universe is being so generous to you. You are in an alignment, no? Itong, it's like, you have receiving this good karma. Whatever you are manifesting or pinapray ninyo or pinapangarap ninyo, you are receiving this. It might take so long, yung iba sa inyo dito, it takes time, but yung iba naman sa inyo, nararamdaman mo na ito pagbabago. Nagiging successful ka pa sa finances mo, you are receiving this more abundant, itong blessings. Naging more on futuristic, no? Mas more on sa future itong iniisip mo. Ang dami mo nang pinaplano. Alam mo na kung ano yung mangyayari sa buhay mo in the nearest future. Kasi nakaset na yan sa sa isipan mo. Nakatatak na yan. Gusto ko na makapag-travel ako sa ganito. Gusto ko mabisita itong lugar na ito. Gusto ko na ganito ang pamilya ko na maging masaya. Because of how you treated people, na naging mabait ka, naging maarugang magulang, naging caring people, generous. Maganda din ang balik sa iyo. It's like kung ano itong ginagawa mo sa buhay, no? O how you treated people around you, pamilya, kaibigan, katrabaho, relationship, ganun din ang balik sa iyo. It's like you are mirroring. There's like a mirroring energy for you. It's a good karma. And affirm this, no? Ang ganda ng blessings, ang ganda ng mensahe para sa inyo dito. It's like you are mirroring what you are experiencing or how you treat people. So, it's okay if you cut off this other people relationship because it's not meant for you to be na ma-stuck ka sa isang karelasyon, toxic people, toxic friendship, or toxic na trabaho. If you guys are not happy with your current situation sa trabaho, relationship, or partnership, or friendship, it's okay to cut off these people with sa buhay mo. Because you are meant to shine. You don't need those toxic people. You can achieve your goal alone with yourself. Just yourself. Kasi sa huli, ikaw pa rin, no? Ikaw pa rin. Wala nang iba. Alright? You are meant to be seen. You are meant to change this pattern, pagbabago. And these people sees you very charismatic, admirable. Mas na-admire sila sa iyo.
Kaya nga, gusto pa nila makilala ka. Gusto nila mag-reach out sa'yo. Kaya lang, medyo limit lang yata itong kinakausap mo. Yung iba, takot na kausapin ka. Okay? Yung iba sa inyo dito, you have this realization na from old habits, no? Siguro pagiging losyang or something like that. Napapansin nila na naglalagay ka na ng makeup ngayon, new hairstyle, bagong hair looks. Siguro noon parang simple lang yung kuko mo, ngayon may nagpapamanicure pedicure ka na. Yung balat mo naguglow, yung buhok mo mas naging attractive, yung finances mo mas nag-attract sa'yo because you have this positive energy, positive mindset. So, continue on your what you are doing right now because you are in the right path. Nasa tamang daan ka. And that's what the universe wants you to be. No? Mag-stick ka sa tamang ginagawa mo because you are doing well. And you are meant to be seen. You are meant na mapansin ng ibang mga tao. You are becoming more admirable sa social media, sa trabaho, sa school. In general, you are becoming more admirable and nag-attract yung energy mo sa mga tao. Okay? So, hanggang dito na mga kapatid. Sana nag-enjoy ka sa reading nito. I love you guys and I hope to see you guys in my next reading. And God bless you all.